Hipa ninyo ang pakakak sa Sion, at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok. Isang malaking bayan at matibay, hindi nagkaroon kailanman ng gaya niyaon, ni magkakaroon pa man pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming salit-saling lahi. Isang apoy ang sumusupok sa harap nila, at sa likuran nila'y isang liyab ang sumusunog. Ang lupain ay parang halamanan sa Eden sa harap nila, at sa likuran nila'y isang sirang ilang, oo, at walang nakatanan sa kanila. Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo, at kung paano ang mga mangangabayo, gayon sila nagsisitakbo. Parang ingay ng mga karo sa mga taluktok ng mga bundok, nagsisilukso sila, parang hugong ng liyab ng apoy na sumusupok sa dayami, parang isang matibay na bayan na humahanay sa pagbabaka. Sa kanilang harapan ay nangahihirapan ang mga bayan, lahat ng mukha ay nangamumutla. Sila'y nagsisitakbong parang mga malakas na lalaki, sila'y nagsisipaglambitin sa kuta, na parang mga lalaking mangdirigma. At sila'y nagsisilakad bawat isa ng kani-kaniyang mga lakad, at hindi nila binabago ang kanilang mga hanay, ni nagtutulakan mang isa't isa. Sila'y lumalakad bawat isa sa kani-kaniyang landas, at sila'y magsisisagupa sa mga almas, at hindi sila malalansag. Kanilang nilulukso ang bayan, kanilang tinatakbo ang kuta, kanilang pinaglalambitinan ang mga bahay. Sila'y nagsisipasok sa mga dungawan na parang magnanakaw. Ang lupa ay nayayanig sa harap nila. Ang langit ay nanginginig. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at itinitigil ng mga bituin ang kanilang kislap. At pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harap ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang kampamento ay totoong malaki, sapagkat malakas na nagsasagawa ng kanyang salita, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot, at sinong makatatahan. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. At papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso, at hindi ang mga damit ang inyong hapakin, at kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Sinong nakakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at magsisisi at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya, ng handog na harina o ng inuming handog sa Panginoon ninyong Diyos? Hipa ninyo ang pakakak sa Sion, magsipangilin kayo ng isang ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Tipunin ninyo ang bayan, banalin ang kapisanan, pisanin ang mga matanda, tipunin ang mga bata, at yaong mga pasusuhin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid, at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon, sa pagitan ng portiko at ng dambana, at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong ibigay ang iyong bayan sa kakutyaan, na ang mga bansa bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, saan nandoon ang kanilang Diyos? Noong ang Panginoon ay naging masikap sa kanilang lupain,
at nahabag sa kanyang bayan. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kanyang bayan, "Narito, ako'y magdadala sa inyo ng trigo at alak at langis at inyong kabubusugan, at hindi ko nagagawin pa kayo nakakutyaan sa gitna ng mga bansa. Kundi aking ihihiwalay na malayo sa inyo ang hukbo sa hilagaan, at aking itataboy siya sa isang lupaing basal at sira. Ang kanyang unahay sa dagat silanganan, at ang kanyang pinakahuling bahagi ay sa dagat kanluran. At ang kanyang baho ay aalingasaw, at ang masamang amoy ay iilang lang, sapagkat siya'y gumawa ng mga malaking bagay. Huwag kang matakot o lupain, ikaw ay matuwa at magalak, sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag kayong mga takot, kayong mga hayop sa parang, sapagkat ang mga pastulan sa ilang ay lumalago, sapagkat ang punong kahoy ay nagbubunga, ang puno ng higos at ang puno ng ubas ay nagbubunga. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Siyon, at mga galak sa Panginoon inyong Diyos, sapagkat kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. At ang mga lapag ay mga pupuno ng trigo, at ang mga kamalig ay aapawan ng alak at langis. At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, at ng tipaklong, na siyang aking malaking hukbo, na aking sinugo sa gitna ninyo. At kayo'y magsisikaing sagana, at mga bubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon inyong Diyos, na gumawa ng kababalaghan sa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon inyong Diyos, at wala ng iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Siyon at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon.